Sa Pinas, Marco, bara-bara ang driving. Tapos liko sa wala, liko sa too. Ito yung mga nakikita natin sa highway na galit na galit yung mga ibang motorista na may sasakyan, bumubunot ng baril. Akin ang lisensya mo. May lisensya mo! Titignan ko lisensya mo! Titignan ko, pulang-pula mata mo, nakadrugs ka! Bakit pulang-pulang yung mata? Okay lang mahuli, babayaran na walang multa at walang deduction ng points kasi sa Pilipinas hindi ina-adapt yung demerits, yung points system ng mga driver. We got time on our side. We're in a state of hope. I need you on my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. We got everything here, at least to stay alive. And the time that we share makes it all worthwhile. Got this place on our own. Do you feel that we got something strong? And I saw you walking the line, and the truth may come as a surprise that with you I feel alive. You'll be the last one I think about. We got time on our side. We're in a state of hope. I need you on my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. Morning. Mag-alas 7 ng umaga ngayon dito sa North Dakota. Dito na ako nagpalipas ng gabi. Just like dun sa video kahapon or the other day na napanood, dito ako nag-stop to call for night. Dahil kahit anong hataw ko, late at late ko na rin madideliver itong aking load na papuntang Spencer, Ohio. So now, bago ako magsisimula ng aking pre-trip, dahil ang sunrise today is 8 o'clock. So 7:30, meron pa akong 30 minutes na mag-vlog bago ako mag-pre-trip. Wait, start ko lang yung truck.
Start ko lang para mag-andar na rin yung aking ELD para mamaya pag pre-trip ko 7:15. Tama-tama pagkatapos ng 15 minutes 7:30 takbo na ako. Now, doon sa previous video, the second to the last, ano ba yun? Yung title ay yung mga viewers na lang ang sasagot. Now, meron ako mga na screenshot na mga nag-comment na galing mismo sa kanila, galing mismo sa mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas. Kala ko Pilipina. So babasahin ko lang yung comment na medyo siguro 37 na comments. Okay. From Danny Cart, it goes to discipline. Lots of Filipino drivers know how to drive but don't know how to abide by traffic rules, thereby making roads chaotic and messy. The government needs to field traffic enforcers to manage the smooth flow of cars on the road. Kaya nga kailangan doon ng traffic aid sa Pilipinas. From user, ang mga Pinoy kulang sa disiplina, walang respeto ang karamihan. Masakit isipin na kapwa Pinoy naglalamangan. Kay Kaloy Rivera, idol, wala tayong traffic enforcer. Ibig sabihin niya dito sa Canada kasi sumusunod naman ang karamihan sa batas trapiko, dahil kapag sumuway may fine ka na nga at maaari kapag mabigyan ng demerit, which is true, yung babawasan yung points mo. Sa Ontario, tataas pa ang insurance, madaling salita, masakit sa bulsa. Good job sa panatiling malinis na record. Si Kois Rico Official, kahit dito sa Italia, ganun din ang napaka-disiplinado din, lalo na sa traffic lights, para sa iwas na din sa traffic. Ingat palagi. Galing yun sa Italy. Kay Joseo 2912, well-disciplined ang mga driver dyan, at dito sa Pinas maraming matitigas ang ulo, hindi sinusunod ang batas trafiko. DJ Daddy, masunurin tayo sa ibang bansa pero hindi sa sariling bansa. It still boils down to people. May mga batas na tayo pero nasa tao pa rin ang problema. Yeah, totoo, napakaganda ng batas ng Pilipinas, pero yung implementation at saka yung pangil ng batas, yung pangil ng ating batas, yung tawag doon, yung sa road rules, ay wala. Mamaya ko-comment din ako ng akin. Daming pasaway dyan sa daan, plus inconsistent and the most of time ineffective ang mga enforcers. And effective, walang silbi. Commentator, magaling lang tayo magsabi palagi ng proud to be Pinoy. Nakaramihan naman natin mga walang disiplina, kaya walang kaunlaran ang bansa natin. Third world country pa rin. May pag-asa ba bang umunlad ang bansa natin, Kuya Ede? Itanong natin yan sa mga politiko na hanggang ngayon nandyan sa pwesto, kung may pag-asa ba bang umunlad ang ating bansa. But of course, magmumula, kung gusto nating umunlad, magmumula yan sa ating sarili, di ba? Yung disiplina natin sa ating sarili. But kahit anong sabihin mo, pagdating mo sa highway, ganun pa rin. Ricky Sabanta 269, disiplina, multa o violation, napakalaki. Educated sa driving rules. Those mentions above are the factors not exist and implemented here in Philippines compared to Canada, as well as for other first world country. Cesar Medina, maraming kasing batas sa traffic regulations at ang malupit may sariling batas din ang road user. More laws, more corruption. Lawmaker, lawbreaker. Yeah, may point din siya. Si Revin 08867, the difference, driver's education, proper driver's license, acquisition, and discipline. No power tripping sa kalye. Everyone follow regardless of your social and political status. Most importantly, traffic rules are enforced to everyone if violated. Jobin Disagon, ibang-ibang traffic rules dito, unlike before sa Pilipinas, kasi ito from Taiwan, ngayon nandito na sa Canada. Kaya pag nasa downtown ako, doble ingat, lalo na sa pedestrian na tatawid. Once na mag-blink ng ilaw nila,
go na sila. Kaya dapat alerto talaga. Yung iba about sa traffic rules na napapanood ko sa inyo, ina-apply ko. Number 1, stop sign. Kahit disiplinado yung ibang driver dito, kabado pa rin ako. Siyempre, bago pa lang siya sa Canada. Si Edwin Tatlong Hari, the Three Kings, dito sa Pinas, ang unang-unang na-upgrade na kinakabit sa bagong biling car kay second hand yan or brand new ay ang busina. Kasi na-mention ko before na sa Canada hindi masyadong gumagamit ng busina. So sa Pilipinas, brand new or new ang unang pinapakabit or ina-upgrade ng mga nakabili ay yung busina. Kailangan lang yung malakas na busina yung upgrade. Dito ka lang makakita sa Pinas na 2 pares or 4 na piraso pa ang businang pinakabit. Matitigas si Chad Girl 9969. Matitigas ang ulo ng mga driver dito, pero di naman lahat. May driver's license nga, wala namang disiplina sa kalsada. Si isang user namimera sa motorista. Nakakalungkot mang sabihin, ang dami talagang Pinoy dito sa Pinas ang hindi sumunod sa traffic rules. Kaya kailangan talaga ng traffic aid or traffic enforcer. Si Ate Chris ng Taiwan, ng Hawaii, lacking of kindness, respect, discipline, some of our kababayan in Pinas. That's my personal opinion, Mark. Salamat, Ate Chris. Si Ayan Nicker, discipline really is not a strong point for our country. Any chance a Pinoy would edge over his or her fellow Filipinos, they would probably take it. Plus, the education for traffic and road safety rules is bogus. They should really make it extremely harder to pass the license exams for LTO, since it's not a joke to drive a vehicle that can potentially impact a person's life. Also add a psych test for people with anger management. Issues should not be allowed on public roads. Ito yung mga nakikita natin sa highway na galit na galit yung mga ibang motorista na may sasakyan, bumubunot ng baril. Akin ang lisensya mo, bakit pulang-pulang yung mata? Lagalag Vlog TV, kaibahan ng driver sa Pinas. Sa ibang bansa may education points, deduction points ang bawat huli na naiipon, at pag umabot sa limit nag-cost ng revocation ng license. Kaya iwas na iwas mahuli. Unlike sa Pinas, okay lang mahuli, babayaran na walang multa at walang deduction ng points. Kasi sa Pilipinas hindi ina-adapt yung demerits, yung points system ng mga driver. Dahil I don't know, gusto nila yung lumang style, ticket, pamimira. Susan Gallardo, drivers here in Canada follow rules and regulations and well-disciplined, especially if there's a red light cameras. Sa Pinas, Marco, bara-bara ang driving. Tapos liko sa wala, liko sa too, walay signal, og mabungol ka sa busina. Unya, kalit lang mutunga sa atubangan o gilid nimo mga motor, pastilan niya yung mga tinatawag nilang mga kamuting kahoy na hindi tumutubo dito sa Canada dahil walang kamote dito sa Pilipinas lang. So karamihan sa mga nakikita natin sa mga disgrasya sa Pilipinas, yung may mga kotse na naipit ng truck kasi singit na singit, di ba? Yun yung sinasabi niya, bigla na lang daw susulpot dyan sa gilid at saka sa harap ng truck. Si Manuel Querer, I think this guy from USA. Kasi sa simula pa lang educated na ang mga driver pagdating ko ng US in 1987. Bumagsak ako ng 3 beses kasi ginawa ko yung Pinoy style driving. Sa license ang ibig niya sabihin. Lalo na at least sa commercial truck driving, take 1 lang ako. That's good. Yeah, that's good. Kasi ako before, bago ako nakakuha ng class 5 yung pangkotse, I think 3 times akong bumagsak dahil ina-adapt ko yung rules ng Europe before
hindi na ako nag-lesson, hindi ako pumasok sa lesson driving. Inandap ko yung rules ng Europe. Ngayon, dahil hindi gusto ng examiner yung ginagawa ko, bagsak ako ng bagsak. Hanggang sa na-desperate na ako, gusto ko nang umuwi, gusto ko nang balang bagsak na ako. Sabi ng wife ko, mag-lesson ka. So, nag-lesson ako. Shoutout kay Daniel Valverde, yan talagang nagturo sa akin. Sabi niya, ang galing mo naman mag-drive eh. Pero ganito yung rules dito sa Canada. Establish, bago ka lilikos kanan, parallel driving. So, ito din yung style niya na ginawa. Pinoy style, for 3 times siya nabagsak sa Amerika, but 1 take lang siya sa class 1, yung drive ng truck. Kaya may traffic enforcer dito, lalo na sa probinsya. Bata ni Mayor pinasok kahit walang alam sa pagmamaniho at kahit walang alam, ipinasok kahit walang alam sa pagmamando ng trapiko. Yung mga nakikita natin sa kalye, no? Siyempre pag bagong mayor, bago yung mga tauhan, pasok mo to, traffic aid, hindi naman siguro alam kung ano yung rules. Mas may alam pa yung ibang motorista kaysa doon sa mga traffic aid, no? May nakita nga ako na green pa siya, tapos hinarang na agad ng enforcer, yun, natumba yung mag-asawa, no? Parang ginagawa ng pirahan yung traffic light. Green pa, nasa gitna na ng box, hinarang siya ng enforcer. Splang. Marami ang nakakuha ng lisensya sa fixer, sa LTO, kahit walang alam sa traffic rules ang ilan. Wala na traffic enforcer dira sa Canada kay naa may CCTV camera. Kung naa kay nabuhat nga mali, kita imong plaka ang number, padalhan ka na ng sulat para sa yung violation. Yeah, which is true. Pag sa mga highway, lalo na sa inside city, pag nasum yung overspeeding ka, then beating the red light, papadalhan ka ng sulat, pipicturean ka, papadalhan ka ng sulat. It's up to you kung babayaran mo siya online or gusto mong i-contest sa judge. Harap ka dun sa judge. Sino yung mga nanonood ng sa Providence, yeah, yung si Judge Scarpio, yun, haharap ka dun sa, pero hindi yan dito sa Canada, doon yan sa Rhode Island sa US. And si Jerry Umali, kailangan kasi dito sa Pinas ang traffic enforcer kasi walang disiplina ang mga drivers dito, at isa pa, sobrang dami ng sasakyan at e-bike, tricycle, motorbike na pasaway, at isama mo pa ang mga nakabisikleta sa kalsada na kinaugalian na yung pumindot ng busina. Kaugalian na daw yung pumindot ng busina, lalo na sa mga bus at jeepney. Rip and pull cards, wala kasing disiplina dito sa atin. Ang ibang bansa, mga driver, pero kapag nasa ibang bansa, nasunod naman. Wala kasing disiplina dito sa atin ang ibang mga driver, pero kapag nasa ibang bansa, nasunod naman. Of course, susunod tayo dahil gusto mong magbayad, gusto mong maubusan ng points, gusto mong magbayad ng dolyares sa mga violation. Yun nga, may isang nag-comment na okay lang sa Pilipinas magbayad ng mga violation kasi wala namang points system, no? Bayad ka 400, 300, which is yung mga binabayad nyo, malaki na rin yun. Blow shades, walang mga traffic aids sa Canada kasi disiplinado mga drivers. Hindi kagaya sa Pilipinas, matitigas ang ulo ng mga drivers. Si Alex 20, number 1 reason, driver's attitude. Frankie Eco, matigas kasi ang ulo ng mga driver dito sa Pinas. Nakakalungkot mang sabihin, ang dami talagang Pinoy dito sa Pinas ang hindi sumusunod sa traffic rules, kaya kailangan talaga ng traffic aid. Si Bobby 6781, disiplinado kasi mga tao dyan. Di tulad sa Pilipinas, bayad ka lang, may license ka na, nagdadrive ka pero di mo alam ang rules sa daan. From Brianna Faith Johnson, maunang walang traffic aid, traffic enforcer diha, bibisahin ko lang, diha kasi may ngipon ang ilang balaod. Dili man nimo pwede i-bribe ang mga pulis. Pariya sa Pinas, ang lisensya na ay papilit na blue na agila, I don't know kung anong blue agila, or triplets na tao.
My brother is an RCMP. Yung RCMP, ito yung malaking organization ng mga pulis dito sa Canada. Ito yung mga tumitira sa highway. Pag nasa city ka, example Winnipeg Police. Pero pag nasa highway ka na, Trans-Canada 1 or mga liblib ng mga kalsada, ito yung mga RCMP yung uhuli sa'yo pag overspeeding. Hindi na yung mga Winnipeg Police or yung mga city police, hindi na. RCMP na yung nagmamando ng traffic dyan or mga nanghuhuli or ahabol sa'yo sa highway. So brother niya isang RCMP police officer dito sa Canada. Ang sabi niya, walang lagayan. Mao ang mga tao sunod gyud sa balaod trapiko diha. Unlike diri sa Pinas, gikan paglukat og lisensya, drawing na daan. Bayaran lang unsaon nimo pagkuha og quality drivers. Mao gamay gyud ang utok, mahimo gyud og kamote. Kasi sa Pinas maraming matigas ang ulo. Dito sa Amerika kung hindi ka sumunod sa traffic, may ticket ka kasi hindi mo alam kung may pulis ba kung nagkamali kang may ticket ka. Tapos may points ang license mo. Tapos kung marami ka ng ticket, suspended ang lisensya mo. Pag naubos na yung point system mo. Mayaman ang government ng Pinas, kaya kayang magpasahod ng maraming traffic enforcer. Kaya more driver ng pasaway, more traffic enforcer. Iba ang traffic aid sa Pinas. Kung traffic sa kalye, titingnan lang yan ng MMDA, traffic aid. Wala silang pakialam. Gusto lang nilang manghuli. Walang public service. So yun ang mga comments ng ating mga kababayan. Saglit lang. Isa din sa nakikita ko, kaya ang daming traffic aid na binigay or pinakawalan dyan sa highway ng Pilipinas. Alam nyo bakit? Yung mga binabasa ko, komento, yung mga comments ninyo na mga walang disiplina, doon kayo nakitaan ng gobyerno or yung nasa posisyon or yung agency na nagpapatupad ng batas trapiko dyan sa Pilipinas, kagaya ng LTO, MMDA or ano yung mga sangay ng gobyerno. Nakitaan yung ating mga kababayan ng butas dahil nga sinabi nyo mga walang disiplina. Nakitaan kayo ng butas na pwede kayong pagkakapirahan ng government dagdag sa kanilang kita sa isang city. Nakitaan kayo ng butas na pwede kayong pagkakapirahan dahil yun nga sabi ninyo, walang disiplina. Distribute tayo ng mga traffic aid dahil ang ating mga kababayan walang disiplina. So mangyayari, huli kayo ng huli. Totoo yung ibang sinasabi, ginagatasan kayo ng gobyerno. Bakit? Kasi nga nakikita nilang yung ating mga kababayan walang disiplina. Takbo lang ng takbo. Sinabing mag-helmet, hindi nag-helmet, huli. So dagdag ng fund ng isang city yan or isang town or isang municipality. Dagdag sa kita. Ginawa na yung kitaan yung traffic mga violation na nakukuha ninyo sa Pilipinas. Sinabi na magsapatos magmotor, hindi nagsasapatos, di ba? Kasi nga kulang sa disiplina. Hindi nasunod sa rules. Sabi nang wag dumaan sa bus lane, susunod talaga sa bus lane. So sila pa lang yung gobyerno, okay, matitigas tong mga ulo ng mga kababayan natin. Sige, mag-deploy tayo ng mga tao dyan sa inyong lugar. So anyway, tapos na ako. Maraming salamat sa mga nag-participate sa comments doon sa isang vlog. Maraming salamat. Tatapusin ko lang tong aking pre-trip and then hit the big highway na ako by 8 o'clock, 7:30. Malapit na. Pwede na ako mag-drive kasi 30 minutes before sunrise yung rules ng oversize.
Hey there. How are you today? How are you today? You're good? Yeah, I'm trying to get my room back. I got some coins here. This is everything I've got. All right? Yeah, thank you. That helps me. Yeah, you have a good day. You too. Thank you. You're welcome. Turn left onto 777th Avenue. Into the sound of silence. Arrive at Eric Love's Travel stop on your left. Please drive to highlighted road. This is 14 wide, so When possible, make the U-turn, then take the first one. yata makakasya to. Makakasya to. Tuling ko muna ang unhook ko muna ang trailer kasi magre-refuel ako. Not sure if magkasya tong load dahil 14 wide. Wide. Meron pa akong 4 hours na driving bago matapos tong sunset. Hindi na kaya ng oras kasi nagsimula ako sa North Dakota. Via Minneapolis. Three minutes. 3 minutes. Kung legal load lang sana to, ayos sana eh. Ang bilis ng oras, grabe ang bilis ng oras, ang bilis ng oras. Yung sunset ang aga, kaya hindi ako makakarating doon sa pinakamalaking truck stop tonight. So adjust ko na naman yung aking pilot para bukas na, kasi 2 hours behind pa ako dun sa sa aking tinutumbok na tutulugan sana ngayon. Bypass, merong timbangan. Ako, sana sarado ka lang sana, one time lang. Nako,
open. Close. Dito na ako titigil. Kaya tigil ako dito sa timbangan. Dahil hindi na ako pwedeng mag-drive, man. Yung sunrise ay 9 hours lang siya. Yes. 9 hours lang sunrise, guys. Yung ibang oversized na 11.6 wide, pwede 24/7. But ako hindi na ako pwede. Papalipas na ako dito. Wala tayong magagawa. Let's stop here. There you go. Dito na ako magpapalipas ng gabi sa DOT sa may US 20 dahil nga kita nyo wala nang araw. Yung sunrise ay 9 hours lang, hanggang dun lang 9 hours kasi kanina nagsimula ako ay 8, then nag-sunset na siya ng 5. So dahil 14 wide siya, 11.6 wide, pwede ka mag-drive all the way 24/7. But itong aking load 14 wide, hindi na siya pwedeng mag-drive sa highway. But I think I'm safe dito dahil ito ay DOT office, government skill. Buti nga nagsarado siya eh. Pero mayroon akong kasama dito isa. So ito yung pinaka safe ko na parking kasi malapad siya kaysa doon ako mag-i-stop sa mga truck stop. Hindi makaka-atras doon yung sasabit. Parang gumalaw yata ang aking gulong. Hindi naman yata. Yeah. Anyway, shutdown. Yung mga snow dito natanggal na kanina. There's another day tomorrow. Yan ang laging kasabihan. Huwag nating ipilit dahil meron silang sistema, meron silang rules. Merong rules na sinusunod. Kaya kahit gusto mo pang mag-drive, but wala ka na magagawa dahil merong rules nga. Tayin ko na to para hindi sayang ang battery. Then bukas ko na i-start ko yun. Ay ay ay, excuse me, yung isa hindi na mandar. Anyway, call for a night. Tawag sa family. 1228. Yeah, this is 1228. Kasi tinanong ako kaya sa serial number ng customer. 1228 siya. This point. Alright. Magandahan, may basurahan dito para mas malapit ako magtapon ng basura. So paano guys? Dito ko natatapusin ang video. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. Ayaw mo kalimot og comment, mga comment dyan sa box. Libre naman yan, walang bayad yan. And like sa video kung nagustuhan ninyo. Kung dili, wala ninyo nagustuhan, wala mo yung mahimo kaya wala na dislike karon ng YouTube. Daghang salamat, keep safe and keep on trucking.